Kapatid, kung mabigat ang puso mo ngayon, huminga ka muna at pakinggan ang paalalang ito. Hindi malayo ang Diyos sa iyo. Ngayong July 2026, Huwebes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, pinapaalala sa atin ng mabuting balita na isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol. Ang dala nilang mensahe ay simple pero makapangyarihan. Malapit ang paghahari ng Diyos. Hindi sila isinugo ni Jesus na maraming pera. Hindi sila isinugo na maraming gamit. Hindi rin sila isinugo na hawak ang lahat ng kasiguraduhan. Isinugo niya sila na may tiwala. Isinugo niya sila na may kapayapaan. At sinabi niya, tumanggap kayo ng walang bayad, kaya magbigay din kayo ng walang bayad. Kapatid, ang mensaheng ito ay hindi lang para sa mga apostol noon. Paalala rin ito para sa atin ngayon. Marami sa atin ang pagod. May magulang na iniisip ang gastusin. May OFW na tahimik na umiiyak sa gabi. May anak na nag-aalala para sa pamilya. May worker na pagod na, pero kailangan pa ring pumasok. May taong gustong manatiling mabait, pero sugatan na ang puso. Pero sinasabi ng Diyos, malapit ako. Hindi ka nag-iisa. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Oseas, makikita natin ang puso ng Diyos na parang puso ng isang magulang. Siya ang nagturo. Siya ang umakay. Siya ang nag-alaga. Siya ang yumuko upang pakainin ang kanyang bayan. Kahit lumalayo ang tao, hindi agad sumusuko ang Diyos. Ang awa niya ay mas malalim kaysa galit. Kaya kung pakiramdam mo lumayo ka na sa Diyos, huwag kang matakot bumalik. Hindi ka sasalubungin ng Diyos para saktan ka. Sasalubungin ka niya para yakapin, pagalingin, at takayin pabalik. Sa araw ding ito, inaalala ng simbahan si San Agustin Jaurong at ang kanyang mga kasama. Sila ay mga martir na nagpatotoo sa pananampalataya sa gitna ng hirap at takot. Hindi madali ang kanilang dinaanan. Pero ipinakita nila na ang pananampalataya ay hindi lamang salita. Ito ay buhay na iniaalay ng may tiwala sa Diyos. Kapatid, baka ang misyon mo ngayon ay simple lang. Magdala ng kapayapaan sa bahay. Magpatawad kahit mahirap. Magdasal para sa taong nakasakit sa iyo. Tumulong kahit maliit lang. Magsalita ng may lambing. At ipaalala sa isang tao. May pag-asa pa. Hindi mo kailangang maging sikat para maging ilaw. Minsan, sapat na ang isang message na, kumusta ka? Sapat na ang tahimik na dasal para sa asawa, anak, magulang, kaibigan o katrabaho. Kapag may pagmamahal, ang simpleng gawa ay nagiging daan para maramdaman ng iba na malapit ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw ay malapit sa amin. Sa aming pagod, takot, at kakulangan, yakapin mo kami. Turuan mo kaming magtiwala kahit kulang ang dala namin. Gawin mo kaming tagapagdala ng kapayapaan sa aming pamilya, trabaho, at komunidad. Pagalingin mo ang sugatang puso. Palakasin mo ang nanghihina. Gabayan mo ang mga mahal naming nasa malayo. At turuan mo kaming magmahal ng tahimik, tapat, at may pananampalataya. Amen. Kapatid, kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. Ay comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin ngayon.